Alam niyo, pasensya na kayo ha, kasi hindi na talaga ako nakakapag-vlog ilang araw na, parang natang isang linggo na hindi ako nakapag-vlog, no? Hindi ako nakapunta dito sa YouTube, sa Facebook din, ay nag-ano ako sa Facebook, pero sa YouTube, hindi, no? Pero guys, babalik ako. Kumbaga, napagod din yung utak ko. Yung minsan, ang ginawa ko na lang, tinitingnan ko yung mga bakit ang pangit ko dito? Tinitingnan ko yung mga ginagawa ni Amy Marcos ba. Sabi ko, para yata tong si Amy Marcos ang leader ng mga Squid Games. Alala niyo yung Squid Games, guys? Oo. Parang si Amy Marcos ang nagbibigay ng kumpas para may gagawin. Kasi nga, binalikan ko nung una, nung bago nila kinuha si PRRD, dinala sa Hague. May nag-interview sa kanya, hinanap ko talaga, doon ako napagod sa kakahanap. Ano yung video na yun? Naalala ko kasi, ewan ko kung na-post ko ba yun. No, hanapin ko, basta sa Facebook. Basta hinanap ko talaga sa YouTube. Kasi nga, in-interview siya, may sinabi, ma'am, naniniwala ka ba? Na Senator Amy, naniniwala ka ba na meron ng warrant of arrest para kay dating Pangulong Duterte? Tapos ang sabi niya, nasaan na ba? Asan na yan? Paano ba yung pagkasabi niya? Para mahatula, para mapagbayaran na yung may kasalanan. Paano ba yung pagkasabi niya? Parang ganun lang style, guys. Hanapin ko, sumakit yung ulo ko sa kakaisip ko saan ko hahanapin yun. Alam niyo yung, every time na may kinukumpas siya, may sinasabi siya, may nangyayari. Kaya sabi niya, nasaan na ba yan para mahatulan na yung may kasalanan? Sabi ang gano'n. Then, yun tungkol sa People's Initiative. Alam niyo, di ako naniniwala na si Amy at si Bongbong Marcos ay hindi nag-uusap. Nag-uusap yan. Siya nga yung sa Squid Games eh. Alam niyo sa Squid Games, hindi natin nakikita kung sino talaga yung promotor. Hindi natin nakikita kung sino talaga ang tagabigay ng kumpas. Yung nakikita lang natin noon sa first Squid Games, hindi ako nakapanood sa second. Pero sa first, nakapanood ako noon. Hindi man natin nakikita yung mga dun eh. Hanggang sa naglaban-laban din sila at the end. Kumbaga, yung mga executive, yun yung mga malalapit sa pinakapangulo, yun yung nakikita natin. Pero yung pangulo talaga, yun ang hindi natin nakikita. Doon sa Squid Games Dito naman, nakikita natin talaga kung sino yung gumagalaw. Kung sino yung mga naan doon na nasa, hindi yung talagang may mga sila yung mga board, kumbaga. Like, Anyo, Junvic Remulla, Boyeng Remulla, sino pa yung mga naan dyan na gumagalaw, nasa Congress, tapos si Martin Romualdez. Guys, huwag kayong maniniwala na yung isa yung talagang katawan lang niya yun. Utak hindi. Kaya Romualdez ang utak, guys. Hanggang ngayon, yung pumalit doon sa sa Speaker of the House, hindi si Speaker na yung ngayon, GD, si Martin Romualdez pa rin. Okay? Huwag kayong maniniwala na nag-away-away ang mga iyan. Nandun na tayo. Pero, tingnan nyo ang galaw at bukang bibig ni Amy. Si Amy ay talagang siya ang special or sister o ate. Alam niyo yan? Na laging nasa tagiliran ni Bongbong Marcos. Kung meron tayong SAP, Bongo kay PRRD, meron ding SAP si Bongbong Marcos at iyan ay si Amy. Guys, hindi ako naniniwala
na si Amy at si Bongbong Marcos. Imposible. Para sa kapakanan ng kanilang ina at sa kanilang pamilya, na matagal na nilang talagang kinukuha na makabalik sila sa bansa natin. Ginawa nila ang lahat. Siya na nga ang nagsabi, sa loob ng 37 years, ginawa nila ang lahat na makabalik sila sa posisyon. Para saan? Family interests. Alam natin yun. Kasi yung ill-gotten wealth nila, hindi pa lubusan na nakukuha nila. And at the same time, ang pamilya ni Amy Marcos ay may offshore account na kailangan nila talagang protektahan. Kaya huwag kayong maniniwala dyan sa ginagawa ni Amy palabas at teleserye niya. Kaya iyan ang tinatawag na Philippine Politics Squid Games by Amy Marcos. At siya mismo ang nagsasabi na bago idiniklara si Boyeng Rimulya bilang ombudsman. Ano sabi niya? Dinideklara na si Boyeng Rimulya bilang ombudsman. May mga kumpas siya. Oo. Kaya huwag kayong maniniwala, guys. Huwag kayong maniniwala na may malasakit ang Amy Marcos na yan sa mga Duterte. At may malasakit ang Amy Marcos na yan kay PRRD. Tuso ang mga Marcos Romualdez. Romualdez, Marcos, mga tuso. Kasi, kung hindi talaga tuso si Amy Marcos, bakit hindi niya kayang sabihin sa lahat na tama na ito? Ako na mismo na kapatid ang magsasabi na bumaba na ang kapatid ko at mag-file na tayo ng impeachment kung gusto nyong mag-file ng impeachment laban dun dito sa Pangulong ito. Dahil hindi niya kayang kontrolin ang bansa. Wala naman talaga si Bangag. Wala talaga si BBM. Inutil talaga. Kanya lang, andyan si Amy. Si Amy, ang spokesperson niya, yung SAP niya ay si Amy. Away-awayan lang yan, galit-galitan. Teleserye nga series nga, diba? Guys, meron silang direktor. Artista ang mga iyan. Bago nangyari ito, noong panahon pa ni PRRD, noong panahon ng kapanahonan pa, nag-start ang pagbablog. Mga vlogger ang mga yan. Nasa social media ang mukha ng mga iyan. Alam na nila kung anong gagawin. Alam na nila gumawa ng platform. Kaya huwag kayong maniniwala yung sincerity niya para kunyari doon sa ka-PRRD, hindi totoo yun. Sana nga si Inday Sara magising na nahihypnotize talaga si Inday. Si VP talaga hypnotismo dito kay Amy Marcos. And impossible na hindi siya nasasaktan, nadudurog sa mga sinasabi ni Inday. And even before, sinasabi na ni Inday, mangga. Noon pa lang, pinapakita na ni Inday, sino talaga si Mangga? Siya. Kasi nga, mismo na si Inday ang nagsabi, si VP Inday ang nagsabi na hindi sila magkaibigan ni Bongbong Marcos. Ang kaibigan niya ay si Amy. So, sino ang natutumbok doon sa sinasabi ni VP Inday na mangga? Hindi siya. Budol, hindi siya. Kasi siya yung lumalapit doon kinakaryon niya So, nasasaktan siya. Bumabawi siya sa pamamaraan pailalim. Kunyari, friend, marami yan guys sa Pilipinas. Kunyari, malapit kang kaibigan, best friend kayo. Pero dahil may galit ka sa kanya,
gagawin mo ang lahat. Alam nyo, ako, ano ko lang ito ha, experience ko to ha. Experience ko to. Bakit hindi ako nagtitiwala sa mga, lalong-lalo dito sa ibang bansa? Kasi, may nakikita ako na magkaibigan, pero, hindi sa akin nangyari. Kaibigan namin, na-experience ko, nakikita ko. Dinadala niya sa bahay niya, kinupkup niya, ngayon, kung sa Bisaya, pag itukob niya, ang lalaki, sa nagkupkup sa iya. It's like that. Hay. Yan ang ginawa nila sa mga Duterte. Kinupkup nila ang mga Marcos, tinulungan nila ang mga Marcos, pero sila rin ang gitukob. Sila rin ang kinain. Kaya huwag kang mag-alaga ng isang sawa, or anaconda, or ahas. Kasi lalong-lalo ngayon, ang ahas ay nagkukulay green. Kunyari green. Pero yun pala, pula.